Okay, magandang araw po ulit sa inyong lahat, Batang Maynila Toys po. Ngayon, kung papansin po ninyo dito sa ating screen, yan po si Mayor Hani Lacuna, kausap po niya si Presidente Bongbong Marcos dyan po sa Malacanang. Pinatawag po si Mayor Hani Lacuna at lahat po ng opisyales ng lungsod ng Maynila dyan sa Malacanang. Dito po sa picture, makikita natin si Mayor Hani Lacuna. At dito po sa bandang kanan, kung kayo po ay nakaharap sa screen, siya po si Congressman Ernix Dionisio ng 1st District ng Maynila. At doon sa gitna po ni Presidente Bongbong Marcos at ni Hani Lacuna ay si Manila Congressman Roland Valeriano rin ng 1st District. At dito sa kaliwa, ito pong Chubby, siya po si Councilor Irma Alfonso. Actually mga kaibigan, lahat po sila, full force po sila, lahat po ng mga nanalo nitong nakaraang eleksyon dyan po sa lungsod ng Maynila ay nagpunta po dyan sa Malacanang at nagkaroon po sila ng courtesy meeting with the President of the Republic, Bongbong Marcos Jr. At syempre hindi mawawala si Vice Mayor Yulo Nieto. Lahat po ng congressman, yung 6 na congressman, along with the 37 members of the Manila City Council, Liga ng mga Barangay President of Manila and ex-officio Councilor Lailani Marie Lacuna and SK Federation President Daniel Dave Tan. So talagang full force, completa po sila. Ang problema, sino naiwan sa Maynila? Nako, wala pong tao dun sa Maynila, lahat po nandirito sa Malacanang. Well, anyway, okay lang kasi ito namang Malacanang nandyan po sa lungsod ng Maynila. Kaya nga sabi ni Presidente Marcos na siya ay kasama diyan sa constituent diyan sa lungsod ng Maynila. At dito po sa meeting, nagsalita po si Mayor Hani Lacuna. Ito, babasahin ko po yung kanyang speech. Sabi niya, Mr. President, we are here in full force to express our full support to your administration. So, yan mga kaibigan, nabagamat si Mayor Hani Lacuna, ang sinuportahan nung nakarang eleksyon ay si former Mayor Isko Moreno Domagoso. Ngayon pinapakita niya ang kanyang full support dito sa Marcos administration. At ang sabi nga niya, full support siya, especially doon sa lahat ng mga plano at programa na talagang magbibigay benepisyo sa bawat Pilipino. And since itong si Presidente Marcos natira diyan sa Maynila kasi 'di ba nung bata pa siya diyan sila nung naging presidente si Ferdinand Marcos Sr. Tumira diyan sila sa Maynila. At ito yung pangalawang bahay na ni Presidente Bongbong Marcos. Yan sabi ni Mayor Hani Lacuna, we humbly wish that you will consider our beloved city in your priority list. O yan po yung sabi ni Mayor Hani Lacuna. Para po dito sa 2 milyong populasyon ng lungsod ng Maynila, itong Manila City Government ay ginagawa po ang lahat para mabigyan nga itong kanilang constituents ng much needed na assistance sa pamamagitan ng Social Amelioration Program na tuloy-tuloy na nagpo-provide ng mga financial aid sa pamamagitan ng monthly allowances sa lahat ng senior citizens, solo parents, as well as PWDs o mga persons with disabilities dyan sa lungsod ng Maynila. At tuloy-tuloy daw silang magbibigay ng monthly allowances dito sa grade 12 senior high school students sa lahat po ng public schools at sa lahat po ng college students na naka-enroll po dito sa pamantasang lungsod ng Maynila at sa Universidad de Manila. At pinagmalaki rin niya na inoperate nila ang 6 na LGU hospitals. Bawat isang distrito ay merong hospital at meron silang 44 na health centers na nagsisilbi as frontliners dito sa implementasyon ng universal healthcare. At marami pang mga concerns itong local government ng Maynila na talagang bibigyan nila ng pansin. At sa pamamagitan daw ng guidance at tulong ni Mr. President Bongbong Marcos ay makakapagbigay daw sila ng better services dito sa kanilang kapwa Manileño. At ito po, inimbitahan din ni Mayor Hani Lacuna itong si Presidente Marcos. At sabi niya, we hope to have you in our future events and activities here in the capital city of our country.
So inimbitahan niya ito si Presidente Bongbong Marcos makilahok no dun sa mga future events na gagawin ng lungsod ng Maynila. Again, thank you very much for giving us your time to meet us here in Malacanang. Ayan po yung sabi ni Mayor Hani Lacuna. At dito po sa meeting na ito ay nagsalita din si Presidente Bongbong Marcos at nanawagan sa lahat ng LGU na magtulong-tulong at magkaisa para makaahon itong ating bansa dito sa krisis at magtuloy-tuloy itong ating pagunlad. So yan po yung nangyari sa Malacanang mga kaibigan. Kaya sigurado ako, itong pagpunta ni Mayor Hani Lacuna dyan po sa Malacanang, mag-react na naman itong mga tanso. Kung ano-ano na naman sigurado ang sasabihin itong mga pulahan na ito. At ibabash itong si Mayor Hani Lacuna dahil nga nagpunta dyan sa Malacanang at nakipagkita dito kay Presidente Bongbong Marcos. Kasi alam nyo na, itong mga pulahan talagang matitindi yan sasabihin nila, bakit nandyan ka sa Malacanang? Si Isko sinuportahan mo bakit nandyan ka sa Malacanang? So yan malamang sasabihin itong mga tansot pulahan dyan sa pagbisita ni Mayor Hani Lacuna. Pero alam niyo mga kaibigan, itong pagpunta ni Mayor Hani Lacuna sa tingin ko naman ay sincero. Itong pamunuan ng lungsod ng Maynila na makipagtulungan dito sa gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos. Unang-una yun naman ang panawagan ni dating Mayor Isko Moreno di ba? Siya yung halos unang-unang nag-concede at tinanggap pa kanyang pagkatalo at kinongratulate niya ito si Presidente Bongbong Marcos. At hanggang ngayon, sa mga paglabas-labas ni Yorme, lagi niyang sinasabi na tigilan na, wag na makisama, lalong-lalo na itong mga Iskonians, wag na makisama dyan sa awayan. At ang gawin na lang ay mag-move on at suportahan itong administrasyong Marcos at Duterte. Ito maganda to mga kaibigan kasi itong si Presidente Bongbong Marcos ay nananawagan ng unity. Na bagamat magkalaban tayo nung nagdaang eleksyon, hindi importante yun. Ang importante ay tayo'y magsama-sama, tayo'y magkapit kamay, tayo'y magtulungan para naman magkaroon ng magandang kinabukasan itong ating bansa. Gawin natin to hindi para sa ating mga sarili, kundi gawin natin to para sa ating mga anak, sa ating mga mahal sa buhay. Ito nga ginagawa naman ng gobyerno ay para sa future generations. Kasi darating ang araw, mawawala sila lahat sa pwesto So ang may kinabang nito ay ang future generations, itong ating mga anak, itong ating mga apo. Kaya saludo ako kay Presidente Bongbong Marcos dito sa ginawa niyang pag-imbita sa lahat ng mga LGUs o dito sa ating bansa. Hello mga nanonood dyan, mag-subscribe po kayo sa Batang Maynila Toys. Ay mali, ganyan pala.